kakampi mo sa pagmumuni-muni. Kaagapay sa araw na matamlay. At katuwang kontrabuwang. Ito ang The Talk Hang Show. Let's talk. Let's hang. The Talk Hang Show. Check. Okay na. Nangyari. Yung... Mac! Wala pa si... Mac! Anong ginagawa mo, Mac? Uy! Mac! Wala na yung pemp natin, Mac! 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 Start na tayo, Mac. Uy! Ginagawa mo dyan? Mac? Hello, Tech? Barang. Mac? Mac? Stoy. Bro! Mac, bawal yan. Sa radyo tayo, Mac. Yung? Yan! Ang giting na may ilong mo. Bakit? Pumuputi-puti pa. Ano ba yan? Bakit? Anong masama? Mac, sa radyo tayo, men. Di pwedeng mga ganyan. What? Title lang yung Talk Hang Show, pare. Title lang yan. Teka lang. Huwag niyo kusgan. Ano ba iniisip niyo? Late na nga tayo nag-start eh. Oh, may ginagawa pa nga ako eh. Ba't ba kasi? Ano ba ginagawa mo dyan? Kumakain nga ako nitong, cheese donut ng Merceditas. May powder na, sa labas, tapos may queso sa loob. Sarap nito, pare. Talaga? Oo, masarap talaga. Bakit pa mo ba ito? Oo. Kayo may gawa nito eh. Ayun. Salamat sa bake shop sa... Ayun. Sorry sa medyo... Para lang sa sketch na yun, ha? Oh, on the spot na sketch. Damo na kayo. Okay. Ayan. Yan. Okay. Thank you. Maraming salamat sa aming mga butihing tech. Ay. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay, magandang... gawin ko ba yung maganda? Dapat ko, practicing ko na yan eh. Teka lang. Medyo natanga ako dun sa ginawa ko. Oo, tagal eh. Well, no? Tagal eh siya. Tapos di naman ako binayaran ng Merceditas dyan. Hello, good afternoon. Happy 1 o'clock na naman sa ating mga ka-TH. Ako si ka-TH Mac. At ka-TH Kin. Wala si ka-TH Tixie, nagpapagaling, pero andyan lang yan. On the background, magandang hapon sa inyo lahat. Welcome to The Talk Hang Show. Ay, batiin rin natin yung mga listeners natin. Yes, no? please. Batiin natin yung mga listeners natin sa lumang palengke, bagong palengke, palengke Pag-asa at lahat ng mga tsuper natin. Ng tricycle, jeep, bus, eroplano, bangka, lahat kayo dyan. Magandang tanghali sa inyong lahat. Well, hapon na. Oo. Ano alam nyo kanina? Kami? Mm. Sinibak na sayote. Bakit sinibak? Sayote. Yun yung term sa amin eh. Sinibak eh. Sibakin mo eh. Ano yun? Dahil nagpapatawa kayo? Or paano yun? Hindi, yun talaga. Yun talaga, yung talaga, wording. yun talaga. Pagka halimbawa naman, pechay, sinibak na pechay. Okay. So yun yung term instead na parang... Na ginayat. Ginayat, Sinibak na It's a strong word. Oh, Sibak is a strong word. I'm a fan of sibak, man. How about you, my friend? I'm a fan of sibak too. Yeah. I like to do it every day. Basically, anything sibakable is good. Ano ba masasarap sibak eh? Carrots. Carrots, sinibak na carrots. Medyo mahirap-hirap, pero, di ba? Especially pag julienne ba yung mga ganun tawag din? No? Julienne or diced. Yan, di ba? Patatas. Masarap din sumibak ng patatas. Oo, tas pag pinirito, french fries. Oh, the best. Oo, Mahirap pag mapurol yung pangsibak mo. Oo, kaya dapat alaga yan. Alaga sa Pinahasa. hasa. Oo. Okay. Tama naman yun. Kasi mahirap, lalo pag mga nakaharapan ka ng mga matitinding karne dyan, Ay, oo. Dapat kailangan matalas. Dahil hindi mo masisibak na maayos yan. Oo, Tama kailangan naman. hiwa agad. Kasi nakaka-aksidente yun eh, pagka yung mapurol. Anong pwede mangyari ang aksidente pag ganyan? Hindi ko alam, kakapakinig ko lang ng
mga pork chop jokes sa Spotify kanina kasi meron pang mga hindi ko alam kung saan galing ngayon ko lang narinig yung mga ibang jokes Mga sila ibang eh. jokes sila, So, no? laugh trip lang. So parang ewan ko ba't ganun yung timpla natin ngayon. Kaya nga eh. Para magpo-pork chop tayo. Parang ano eh, gusto ko nga rin yung mga, nako, mga ganyan. Oh, nakaw. Sa Germany, napunta akong ano. Forward. Okay, magandang hapon sa inyo. Di namin alam kung saan kami umaabot, no? Pero kung kayo ay kasalukuyang nasasalanta ng malakas na yes. bagyo natin ngayon. Christine ba tama? Ang bagyong Christine. Sana kayo ay nasa at least safe. Ligtas. Safe man lang. Ligtas, Oo, and dry, yun. pag kailangan humingi ng tulong, wag na magdalawang isip. Oo. Talagang tumawag na sa dapat tawagan. Oo, para evacuation. unahin natin yung buhay bago yung ari-arian. Minsan kasi nagkakaroon pa ng confusion eh. Parang pinapalikas na, palumikas. Oo. Yung iniisip yung mananakaw na kagamitan. Yes. Kumbaga mas mahalaga yung buhay ng tao. Kikitain uli yan. Huwag kayong magalala. Okay, yun lang. Tama naman yun. Ano pa ba? Siyempre sakit. So, palakasin pa rin ang resistensya. Kahit na naglilimas-limas tayo ng baha dyan, huwag Yes. kakalimutan ng yung mga vitamins, okay? Mhm. Especially yung mga DTX, ano natin dito. mga brands natin na talagang makakatulong sa atin. At doon naman sa mga talagang medyo hayahay lang ang medyo masaya-saya ang kanilang mga saktong, parang dito sa atin, parang Oo. sakto pa lang yun. Sakto Konting pa lang. hangin, Oo. konting ulan. Oo. Ingat pa rin. Tsaka wag na lang masyadong maingay sa Facebook, na. Yung parang akala mo ikaw lang yung tao sa mundo lang. Saya ng buhay mo pala eh. Oo nga eh. Lubog na yung Bicol. Yung ibang kababae mo lubog na eh. Oo. Yun lang naman. Ito May- mga ano natin. shoutout. Okay, Shoutout natin. Shoutout kay Nathan Biray. Ito. Mas kumpleto pa yung attendance na ito kaysa sa atin eh. Sa ating tatlo. Oo. Actually. Oo. Umabsent na ba ako? Hindi pa. Hindi pa? Wow. Hindi kasi pag wala ka, wala yung show eh. Kaya technically, hindi ka absent. Dapat may sick leave ako dito. Wala akong makabail ng dito. Yan, si parin Trixie nag-comment. Tagal daw, nagre-reklamo pa. Parang hindi niya naman alam kung mga preparations natin. Oo nga, nagko-comment si Trixie kaya nagkakalasan yung mga nasa live. Kaya nga eh. Ano ba ito eh? Balat sa puwet. Papampam din ito eh. Hindi, anyway, meron tayong mahalagang pag-uusapan ngayon na ka-THkin. Yes, so. Hindi ko alam kung mahalaga pa rin siya, no? Kasi sa mga updates, nabalitaan natin yung nagtitrending ngayon na 20K na fine. Na fine. Oo, ng LTO. Nabalitaan mo ba to? Nung sinabi lang ni Trixie kagabi na ito yung pag-uusapan natin, doon ko hinanap. Parehas Oo, tayo. parehas. Okay, parehas. Doon Doon lang lumabas sa Olga ko. Ano nga ba yan? Meron ka bang quick insight dyan? Ang ano pala is pag second hand daw yung sasakyan mo, merong certain working days na kailangan mai-transfer mo yung papel sa'yo. Okay. Kasi wala rin, naalala ko nakabili kami dati ng second hand na sasakyan. Ang doon, the day nung nagbayaran kami, yun na yung sa abogado na kami. Okay. Diretso ng deed of sale. Dito sila. Oo, tapos dire-diretso inayos na rin namin kagad yung papel. So para Malinis wala lang. nang problema. hassle. Oo. Pero yung na yun, yung batas na yun, or paano kala na yun, matagal na ba nag-exist siya, or... Parang nabasa ko parang September yata nila yun. So itong kakaano September lang. Kakaano lang. Kaya siguro may mga violent reactions about it. Kasi ewan ko kasi ano lang naman sa pagiging responsableng lang naman Hindi naman sa di ko sinasabing irresponsible yung mga nagrereklamo. Feeling ko naman may mga legit na reklamo, may mga legit na concerns din sila. Pero kasi minsan alam mo yun, yung bumili ka ng second hand na sasakyan, napa-auto detail mo na, Okay. bumili ka ng bagong mags, bumili ka ng bagong nakabagong nakabagong tambucho na lahat. Speaker, may may ilaw, speaker whatever. lahat. Tapos yung rehistro, di mo pa Di pa naayos. na. So, yun yung medyo okay. Kumbaga, naayos mo na lahat yan. So, medyo may neglect na on your side. Parang ganun. So doon tayo sa mga legal dapat, yung mga papers muna, settle muna, ganyan. Pero hindi ba parang parang tulad ng, hindi ko alam, tinatanong kita kasi ako, wala man naman ako sasakyan, so hindi ko pa rin na-experience bumili at magbenta ng sasakyan. No? So definitely meron ka sigurong background. So ano bang dating sa inyo itong balita na to na parang, kasi sabi nila parang,
isang malaking kalokohan eh. Oo. Ano yun? Ano siya, kung siguro kung buy and sell ka, malaking tatamaan ka na yun. Ay, nako. Oo nga, Buy and no? sell ka na. Oo nga. Kung buy and sell ka, lalo na yung tipong, halimbawa, yung nagkaroon lang ng deed of sale, wala ka nang pakialam. Yung parang ganun. Sa bagay kasi kung ikaw yung nagbebenta na nakuha mo na yung pera. Nakuha mo na yung pera, tama. Nakuha Oo. niya na yung deed of sale na Oo. kailangan niya para ayusin yung papel. Ano nga naman pakialam ko? Tama. Kasi parang ang ano ata na itong fine nito, both yung seller and yung buyer ang mapa-fine. May nabasa pa nga ako sa Reddit, what if pangatlo ka na? Pangatlo ka na sa makabili. Oh, okay, pwede. Oh, may nag-reply doon, 60,000 automatic sa LTO daw yun. Kasi yung first owner, second owner, and the third owner, lahat kayo tigto 20,000. Oh, sarap. So kumbaga Okay. so kumbaga marami pang ano yan, marami pang kasi ano So, baka may kung side nagfa-fine ka dahil merong na-violate, obviously, ang na-violate mo, yung panukala nila. Supposedly, after ng 20 days, mula nung binili mo, dapat magkaroon na ng deed of sale. Hindi Or na yun, napatransfer. napatransfer na sa Okay. pangalan mo. Oo. Oh, wow. Pero kasi minsan, hindi mo rin masisi. Nakakapaso rin pumunta sa opisina ng LTO sa totoo lang. Dahil? Maraming ano, ewan ko ako kasi, dito ako sa LTO SBMA. Diyan okay dyan. It's like, parang ka na sa ibang bansa pagka pumunta dyan eh. Sabi nga nila mas okay dyan. Mas okay dyan, like yun, pero di na ako magbe-mention ng mga ibang LTO. Alam mo yung sa labas pa lang, yung kinakausap ka na. Ano yan? Ano yung dala mo? Ano yun? Mga quick fix. Wag ganun. Mahirap nga yan. Pero kasi, parang iisipin mo parang, bakit nila, why suddenly, bigla ka nalang may ganyang, alam mo na, parang, ka lang, di ba? Kunyari, ikaw, meron kang negosyo, tapos nakakita ka lang ng mga konting offer, uy, pwede to Mga ganun. alam mo yan. So, people are getting creative, especially if they want something. I'm not saying na merong ganun, no? Pero, something's not right. May ano yan eh. Parang ano yan, parang, anong tawag dito? Nasa nakalimutan ko yung ano. Ano yun yung mga wild theories na Conspiracies? Parang conspiracies eh. Alam mo, kung titignan natin yung side na gusto lang nila gumawa ng pera, maraming dahilan. Pero kung sasabihin naman natin na hanapan natin yung dahilan ba't nila ginagawa yan. Okay. Kasi yung ano lang yung sa side ng criminality makes sense. Kasi what if binili yung kotse, sabay ginamit sa illegal, naiwan pa sa pangalan mo. Tama. Kumbaga damay ka diyan. Tama. So yung soonest na mai-transfer yung pangalan ng kotse, mas safer rin para dun sa yung previous owner. Both ends mas Both ends. okay siya kasi Mas putol okay na yung siya. ano nyo. Putol na. Wala na tayong wala na tayong sa isa't isa. Kung Oo. ano mangyari diyan, ikaw na yan. Oo, kasi Bayad ganun na, din. okay na Ganun lahat. din. Binienta sa'yo yung second hand na sasakyan. Binili mo. Halimbawa, murang-mura. Kumagat ka. Di mo alam, pinang-kidnap pala. O kasi pagbukas mo ng trunk, nandun pa yung kinidnap eh. Ginagawa mo dyan, kotse ko to. Sino ka? Jumoke ka pa. Hindi ko na-expect yun, ha? Ano topic natin ulit? 20K? Nawala tuloy ako. Ganun ako nakakatawa. Okay? Nasira mo yung Nakasira ako ng nabubura, train of thoughts. Yeah, pero para sa akin, medyo, yun nga, ang tingin ko dyan, may konting mali. Pero ang narinig ko balita, update, ka-TH Keen, ito ay binawi na. Binawi na. Binawi na. Okay. Agad-agad, no? Hindi ko alam kung today lang yan. Paki-confirm nga sa mga nakakalam sa mga nasa live natin. Okay. Binawi na daw yan. So, wala na yun muna. Topo-topo muna, parang gano'n. Hindi natin alam. Sa wait lang daw, may amendment na mangyayari. So, hindi natin alam kung ano yung amendment na yan. So, alam mo yun, parang minsan nakakaano din yung maglalabas sila ng supposed to be. Alam mo ba't may majority and minority ng house? Is para pagka halimbawa nag-debate sila sa isang batas, lahat ng sides supposed to be nakikita na. So para pag nilabas natin sa Tama. public, lahat ng sides nakita na. Oh. Para kasi nangyari trial eh. May naisip akong batas, anong gagawin natin? Oo. Ilalabas na natin to ngayon. Tapos pag may violent reaction, okay,
Okay. Oo. Saka natin, okay. Supposedly kasi pag may batas, hinihir, di ba? Hearing kayo, pag-uusapan nyo, tingnan nyo oo. lahat ng tapos marami kayo nag-uusap-usap, so brainstorming. Oo. Siguro yung mga ganyan sitwasyon, may boss lang. Yung boss lang, okay, papamiting ako, malahat kayo, kailangan ko yung mga opinion nyo dito ha. Ito yung gagawin natin, ano opinion nyo? Hindi po pwede, ano? Ay, pwede po pala. Pwede po pala. Okay Yan, tayo. yan ang gusto Okay, ko. meeting adjourn. Ay, ang gusto. Yung ganyan I-update sagot. nyo na yung website. Yun yun parang, hindi ko mag-gets ba't kailangan ganun? Yung parang kailangan violent reaction Something's muna. dirty, man. Ganun lang kasimple. Yeah, I mean, ganito yun eh. Kung very legit yung concerns mo, ba't natin kailangan, di ba? Dapat supposed to be, yung legit na concern, yun yung dapat na yun yung front, yun yung reason mo talaga. Ba't hindi ka pwedeng pagbigyan kasi nga ito nga yung rason eh. Importante to, kailangan ganito mangyari. Ngayon kung halimbawa may reklamo, ay ganun ba? Sige, wag na pala. Then alam mo yun, doon nagkakaroon ng ginagawa nyo lang yan, parang 'di ba? Yun Sketchy, yung, no? Sketchy. Well, again, kapag meron kang hindi kasi kapag hindi malinaw ang iyong motibo or meron kang nilatagong motibo or meron kang hidden agenda, for example, ganyan madalas nangyayari. Hindi mo na ipapaliwanag na maayos, hindi malinaw yung pagkakapresent ng mga bagay-bagay kasi nga may inaano ka may tinatry mong laruin yung mga bagay-bagay. Allegedly. Yan. Kaya pagka Pero it's good thing. Alam mo, ang nakakatuwa dyan, Kin, tingnan mo ngayon, kinancel from, ewan ko kung kailan pinausto, kung 2 days, 3 days ago. Kinancel. And then, today, after mag-react ng tao. ng netizens, ng tao, di ba? Kinancel bigla. Cancel. Kaya medyo minsan na talagang may good and bad ang social media rin. Yes, may good. For example, this is a very good example na magandang effect kasi lahat nagtulong-tulong para pahintuin yung ganong klase. Ano to? Pag-aralan nyo ulit yan. Di ba? Yun yung kailangan nyo gawin. Huwag nyo basta-basta isubo na lang sa tao tapos apektado yun. Alam mo yun? Hirap-hirap na nga ng buhay. Oo nga eh. Paano kung 20,000, in-implement yung may batas na yan tapos katatapos lang nung may trahedya, may mga binaha. Yun tas nga, bilang yun magandang point yun. Diba? Kasi kumbaga hindi rin specified yata kung ano yung mga reasons. Kasi parang paano nga kung ganun, kung tinamaan ka ng trahedya. O syempre, ano sabihin natin 20 working days. Kung halimbawa nga nalubog buong bahay mo, tingin mo ba may pera yan pampaayos nung kanyang maapektuhan yung negosyo mo. Kumbaga syempre may mga kailangan silang unahin bago hirap pa rin yung ganyan. Ang daming letters pagka sa mga ganyan. Ang daming letters kailangan execute and then kailangan may mga supporting documents para dun sa letter na yun. Kaya mga That's ka-TH, how the money works. Yes. Kaya mga ka-TH, kung inabutan nyo kami ni ka-TH Mac, tinitikitan sa labas. Ano yung mga sinasabi nyo? Ganon ha? Kung nanahimik na lang kayo. Seatbelt. Yan, seatbelt. Seatbelt ha. Nakamotor po. Hindi, so, ayun, good news yan. Pinahinto na yung bagong batas na yan. So, nothing to worry. Pero, tulad nga ng sabi ni ka-TH Kin kanina, bilang isang responsable or kung ayaw mong tamaan pa niyan, kumbaga para ka na yan, warning shot na yan eh. Pwede namin ulitin to pag trip namin parang kung kailan namin gusto So, humanda na kayong lahat. So, kasi ano lang naman yan, papakinggan lang nyo. Sige, ano yung mga concern nyo? Sige, yung mga concern nyo. Sige, address natin yan. Okay na. Once na na-address yun, susunod Okay na na ulit. labas yun. Wala na yan. Hindi mo na pwedeng So, ano na siya, parang baka this is the right time, kumbaga, para i-process nyo na yung mga dapat i-process. Kasi, again, mga agat ulit sa puwet yan. Yun naman yung magiging problema natin dyan. Bigat din yun, 20K. Tulad nga yung merong mga post, di ba, na parang magkano nyo lang binenta yung motor or for example, tumubo lang siya ng mga 3.5, 7K. O ganun lang yung alaga ng motor. Hindi pong bentang 15 mil na score mo. 15 Ay, mil na score mo, tapos yung fine mo 20K. Mas mahal pa yung piraso ng papel dun sa motor mismo. Ang kati sa banks ng ganyan, maaari. Ay. Kaya
isa rin yan sa reason, man. Kung pag sinabi mong irresponsible kang, pwede mo sinabi mo kanina, considered irresponsible kang motorista kapag hindi mo naayos yung mga ganyang Yes. bagay, di ba? Isa pang irresponsible, yung sa daan mismo. Mm, Ikaw, yeah. matagal ka nagda-drive, lagi ka Oo. nagde-deliver ng mga tinapay sa Oo. busy na oras, Mm. di ba? Tanghali, umaga, hapon. Kumusta naman ang mga Kamote riders? Kumusta naman ang mga riders natin dito? Kasi ayoko magsabi ng mga lugar, pero may mga napuntahan talaga ako na wild. Wild. Iba Yeah. talaga sila sa mga ganong lugar. Pero Oo. dito sa Subic, Gapo, kumusta ka? Meron hindi maiwasan. Karamihan naman ng alam mo yung, yung term na kamote riders na yan, alam mo, hindi lang nag-aano sa motor yan eh. Pati sa four wheels, meron din. Yes. Meron din. Isa sa isa sa, para maiwasan lang, feeling ko, para maiwasan lang, gamitin nyo lang yung side mirror nyo. Okay. Gamitin nyo yung side mirror. Malaking bagay yun eh, yung gumamit ng side mirror bago lumiko, bago mag-shift ng lane, bago malaking aksidente na kagad yung maiwasan natin. Kasi Tama. madalas, iba, ganun eh, yung Basta-basta lang, ano? Basta feel lang eh. Oo. Basta feel. Yan yung minsan, kaya na minsan kasi common sa motor eh. Walang Hindi naman- hindi naman sa parang ganito, isang sign na kamote rider, yun nasa, kahit nakamotor ako, kapwa ako nakamotor din, nasa harap. Isang sign na kamote rider yung sinusundan ko, tinanggal yung side mirror. Kasi mas maporma pag wala. Alam mo na. Wait, may gumagawa ng May ganon? gumagawa nun. Tinatanggal yung side mirror. Para maporma. Para maporma. Para sa porma. Akala ko mga usually wala yung ganun, nanakaw o nasira. Di, iba tinatanggal. Wow. Or baka tinatanggal nila para hindi naman nakaw. Kasi nga naman, paano mo nanakawin kung wala na? Sana ganun din sa sasakyan, no? Tanggal natin yung mga side mirror natin. Para walang sense lahat. Walang sense lahat, Julio. Mas maiintindihan ko pa kung pininturahan mo ng parang kahoy yung motor mo yun. Nakikita mo yun? Nakita ko yun yung tricycle sa Subic. Subic, Shout kahoy, out kung sino may-ari yun, idol. Legit, no? Legit, Hindi siya hindi niya yung parang sinubukan niya lang pinturahan na parang gawing kahoy ng konti. Hindi. Pati yung lines. Yung Kinumpleto niya talaga, May down-down pa Nag-deep nga. dive yung tropa tungkol sa kung nakita niya yung tricycle na yun, ang ginawa niya, pinintahan niya na parang bamboo. Tama ba? Basta parang kahoy yung texture nung Parang paluchina. parang ganun. So parang ang impression, yung tricycle mo gawa sa kahoy. gawa sa kahoy. Akala mo galing Wizard of Oz yung Diba? tricycle niya. Oh, yun. Yung mga ganun nga, papalampasin mo na eh. Pero yung magtatanggal ka ng side mirror. Mga ganun. Pero tama, tumingin ka sa side mirror. Yun ang importante. Yung okay lang ba na tumingin sa side mirror pero hindi na ako sisignal? Test ba ng LTO to? Kakarinyo ko lang na lisensya eh. Okay, hindi. May number of meters yan. Kailangan ipakita mo dun sa kasunod mo tsaka sa yung kasalubong mo kung ano yung intentions mo. Okay. Depende yan. Parang alam ko 25 meters yan eh. Paano kung, trip kita? Yan ang intention ko. Gusto ko. Kamote rider ka. Trip lang. Yan, dyan nag-uumpisa yan eh. Dyan nag-uumpisa yan. Pero naipasa na yata ngayon yan, di ba? Parang after yun? na motor, dati maraming kamote rider nag-aalgi ba sa rider motor. pati sa Ngayon yung e-bike na, ang na yun na, sinasabi lang kamote rider ngayon. Oo, parang pinasa na nung parang, hindi na kami yung Kayo na yung kasi sa bagay, kasi alam mo sa motor, basta may lisensya ka, kahit papaano yan, may test na nangyari. Kumbaga kahit papaano may pagkakaintindi ka sa batas trapiko. Okay. Ang kasi ng e-bike, hindi mo kailangan ng license eh. Hindi mo kailangan ng license sa Yun ang e-bike. problema dun, Yan, parang basically golf cart yan dala-dala. Bike! Yun nga. Tapos, yan kasabay. Kahit sino pwede mag-drive. Kahit sino pwede mag-drive, kahit nga bata pwede. Tapos, ginagamit din nila yung public road. Hindi yan katulad ng golf cart na ginagamit lang sa golf course. Yan, ginagamit yan yung public road. So, kumbaga, yung mga basic na rules and regulation ng road, minsan, hindi naman, hindi rin nasasabi sa kanila eh. So, kumbaga, kung yung kamote rider, alam yung rules, pero chose to neglect it, etong mga e-bike naman, yung iba siguro, kasi iba matanda naman na eh. Pero, yung iba dyan na e-bike, baka may chance na hindi talaga nila alam kung ano yung batas trapiko. Alam mo yun? Basta meron lang clear na daan, go lang ako. Go lang parang sila, gano'n. Kasi ang ng e-bike, parang sinasabi nila, parang bike.
na pedestrian din. Parang ganun. Singlaki ng ano eh. Singlaki na ng tricycle eh. Yung design. Yung design eh. Alam mo, yan din ang naiisip ko na baka posibleng dahilan, Kini. Baka yung design kasi. May incident ako dati pag sumasakay ka ng angkas, yung mga ganyan, mga, tawag dito, mga angkas, grab na motor sa Manila. So, may dalawang incident. Alam mo yung sinasabi niyong biglang lumiliko, hindi yung side mirror, na e-bike. 2 beses kong na-experience na almost talaga. Almost talaga. So, obviously, yung sinasakyan ko motor, medyo bad trip siya. Yan yung mga yung mga kamote yung mga ganyan. So, inisip ko parang, tas naririnig mo rin sa iba, pinapost din ng iba. Same problem. So, ano ba to? Kasi, never natin narinig itong reklamo na to kung may bike eh. Sa bike pwede rin niya sa daan, 'di ba? Allowed naman sila. So baka nga sa design baka dun sa mismong katawan niya medyo off yung alam mo yun para sa ganung klaseng sasakyan or design din ng side mirror ano yan parang isa rin sa parang kaso rin sa tricycle Tricycle ang blind spot niya yung sidecar. Yes, wala kang ano dun wala siya masyadong visual dun. So every time he's gonna turn sa side nung sidecar, yun yung usual nakakasabi, yes, may nababangga kasi yung visually impaired siya dun sa Tama. side na yun So minsan yung mga design din ng mga sasakyan natin na nasa kalsada, hindi rin ganun pasok sa kumbaga sa standard na ano. Kaya minsan kahit sige, hindi tumingin naman ako sa tumingin ako both sides may nakita ka ba dun sa isang side? Wala. Pero tumingin ako. 'Di ba? So yun yung isa sa mga problem. Pero itong mga bike, for example, itong e-bike na to, hindi naman to designed Philippine design 'di ba? Galing din to ng ibang bansa. For China yan China ba itong mga to? For China. Usually. Okay. Ang problem pa nga sa mga e-bike, hindi naman sa sinisiraan ko yung mga e-bike, pero hindi ko alam kung problem pa rin sa kanila to kasi ang dami ng e-bike ngayon Pero nung bagong labas yung mga e-bike na yun, isa sa problem nila is, halimbawa, si company A, naglalabas ng e-bike. Pag nasira yung pyesa, magkakaiba ang pyesa kasi parang si company A may 2 planta. So, dapat alamin mo kung anong planta lumabas yung e-bike mo. Okay. Kasi pagka yung halimbawa sa isang planta ito yung battery na ginagamit niya, pero sa isang planta ito yung battery na ginagamit niya. So may mismatch pa, pero same brand 'yun. So kumbaga nangyari pati parts problema. Ngayon niya ewan ko ngayon kung mas standard na sila. So sa dami nila dami. Iba't ibang brand, iba-ibang style, iba't ibang style nga. Iba't ibang makukulit na driver na. May mga may mga kurti-kurtina na iba Yun yung nag-uulan, so may sila, may mga harang-harang sila. Pero bukod naman sa design, syempre, hindi mo naman pwedeng alisin din yung mismong nag-drive din. So definitely meron ka ring, for example, ganun ang problema, nakikita mo na kunyari ako e-bike rider, meron ako e-bike, nakikita ko, narinig ko yung balita na may mga ganito. Bakit nangyayari? So dapat ikaw, meron ka rin konting adjustment. Yes. Parang kailangan ko yatang i-double yung effort ng usual na ginagawa. For example, bago ako lumiko, instead na pipetix lang ako ng peripheral ko, kung hindi ko man ginagamit yung side mirror, kung i-peripheral lang ako, baka this time medyo babara mo ng konti. Oo. Nakita mo yung sa YouTube, sa Facebook, yung tinuturuan siya mag-drive. Tapos pinapasilip sa lahat ng bago siya pumasok ng linya. Nakita mo yun? Yung weird na, yung lalaki na tweeting siya sa side mirror, gagalit yung ulo niya. Parang lahat. Parang ganun. So baka kailangan lang sa drug test yun baka kailangan lang magdagdag ng konting Hindi, naman ingat. Etong mga phone natin, punong-puno ng impormasyon to yung access natin dyan Kumbaga, kahit e-bike ang gamit ninyo, pwede nyo tignan yung rules and regulations na ginagamit sa kalsada. Kasi, a-apply din naman sa inyo yan O kumbaga, ganun din parang, yung alam nyo lang yung basic na kung sino yung mas may right pagdating sa intersection. Malaking bagay na yun Or, kasi karamihan sa kanila nakikita ko, pagka yung halimbawa, corner to, usually hindi sila umistop, parang akala mo regular na naglalakad lang sila, dire-diretso yun. Di alam, may paliko na pala dun sa corner na boom. Limited din yung vision. Mahirap rin naman kung palagi sila nakatingin sa likod.
Tapos may babangga. Kasi di mo naririnig eh. Oo. Tahimik yung mga yun eh. Malay mo, kala nila si Jake Cuenca. Nakatagilid. sorry. Nag-inside joke ako. joke ni Gin yan. Hindi, yun pa nga. Pero ano yun, tahimik yan eh, yung e-bike. Walang tunog. walang tunog. Hindi mo, bike nga, maririnig mo pa yung bike kasi Oo. maririnig mo yung pedal eh. Yung pedal eh. Diba? Tsaka yung yung gulong, maano na Gulong, yun, malalaki oo. yung ngipin yan eh. So narinig mo. E-bike, tahimik na Wala, tahimik. oo. Di nga magulat kung gamitin pang riding in tandem. Pwede. Pwede. Oo. Yung nasa likod mo, hindi mo alam. Oo. Mas mararamdaman mo pa yung aso kaysa dun eh. Oo, ang problema niyan pag getaway na, pag after barilin, eh, di ba, barrel na. Bilisan mo! Ito na yung pinakamabilis! Alam mo yun, di ba? Tignan mo yung likod kung may sumusunod! Andun sa unahan. Nakaabang na sa atin. Nakaabang na. Ano bang top speed ng e-bike? Hindi, may mga mabibilis daw eh. May 40-50, gano'n. Mabilis yun, ah. 40-50 Oo, doon? mabilis Hindi yun. ba gagawang na yun sa 40? Hindi naman. Talaga? Kaya yun. Pero gano'n na rin sila. Kasi nga, yung design eh, yung bike, pwedeng bumili siya ng matindi kasi diretso lang naman siya eh. Di ba? Depende sa road siguro, depende sa road condition. Kung spaltong makinis naman siguro, walang problema yan. Or hindi naman sila yung sudden turn na... So sa tingin mo ba dapat ang mga e-bike rider ay gamitin ang daan, especially pag gumagamit sila ng mismong highway, di ba? Na parang bike? Na parang, di ba pag bike, medyo maingat ka ng konti, nasa gilid ka lang, may distansya ka, o overtake ka lang kung clear, gigitna ka lang kung clear, mga ganyang. So tingin mo ba dapat ang e-bike parang, may bike lane din, kumaga parang ganun? Yun nga ang problema eh. Hindi mo nga sila pwede ilagay sa bike lane, lalaki. So kumbaga parang ano sila eh, ewan ko, dapat siguro Dapat sila mawala. yeah. Babasahin ko yung mga mata. Ito pero kasi may tayo, may... Pero pasok kasi ano yun eh, pasok yung e-bike is sa amin sa Fiesta del Pilar, di ba? Pag mga gated na ganong community, parang the best yun. The best yun sa mga Kasi dami gated ko nakikita community. gumagamit dun. The best, puntang tindahan, di nakakatamad. Oo, kasi yung mga gated community, lalaki na din, lalo na Fiesta, laki-laki doon sa inyo. Marami may ikutan doon, no? Oo, yun bagay sa ganun. Nga lang kasi, katulad niyan, halimbawa e-bike, ilalabas mo sa highway. Mga 10-wheeler yung dumadaan dyan. Hihigupin ka nun. Hihigupin ka nun. Di ba, syempre, tapos yung ibang mga e-bike, minsan nakikita ko buong pamilya na nakasakay. O syempre, kumbaga, alam mo yun, kumbaga, hindi nyo naman siguro ginusto. Hindi nyo gusto mo yung mangyari. Pero, syempre, pagka... Parang tumataya ka na eh, no? Tumataya ka eh. Oo. Yun yung problema. Ayaw mo, pero medyo tumaya ka na eh, yung problema eh. So, kaya parang awareness din sa kung ano yung sasakyan mo. Hindi porke ano yan, umaandar yan, kailangan piliin mo rin yung lugar na paggagamitan. Yan. Okay, bilang pasahero, Mr. Mac Navarez. Uy, ako na yung tinatanong. Paano ko makukuha lisensya ko nito? Bilang pasahero, Mr. Mac Navarez, ano Yes, yung mga... Your Honor. ano yung mga insights mo pasahero ng motor, ano yung mga... Angkasero. Bilang angkasero. Alam niyo po kasi ako po wala akong lisensya, no? At hindi rin ako marunong mag-drive ng motor. Meron kami motor sa bahay, kaya misis ko po yung nagda-drive ng motor. So ako yung nakaangkas. Tapos pag umaangkas ako, ang gusto ng misis ko, nakayakap ako sa kanya. Ano ba? Hindi. Nagjo-joke. Joke. Ano bang mas maganda? Alam mo ba, ito lang ko kwentuhin. Kasi ako medyo, wala talaga ako medyo may time pa nga na ayokong humawak ng motor eh. Kasi parang feeling ko, na-demonize sa akin ng motor noon eh. Na parang lagi nadidisgrasya, pag nagmotor ka, ganyan-ganyan. Ang dami ko rin kaibigan, mga kamag-anak na nadali ng pagmumotor. Pero, eventually, nagkaroon kami ng sariling motor. Pero bago yun, yung pag umangkas ako sa motor, medyo mabigat iangkas nung una. Kumukontra ka. Parang gano'n, kasi nagpapanik ka eh. Parang, di ba? Nung pumunta kami ng Palawan, kasama ko si Paul Velasco, nag-stand-up show kami dyan sa Puerto Princesa, naimbitahan kami. So, itong mga tropa doon, dinala kami sa mga liblib, mga tagong resort, yung mga the best na resort talaga, mga beaches. Nagmotor kami, malayong ride. So, every time na lumiliko, yung napapasipa yung paa mo.
kinukontra mo, tapos nakakahiya. Yung nag-drive, syempre, hindi niya naman i-call out. Ah. Syempre, hindi pa naman kayo ganun ka-close eh. Pero ako ramdam na ramdam ko yung hiya, yung awkwardness. Oh, anong ginawa mo? Alam niya yun Alam na niya yun. hindi ka sakay. Any subtle na galaw ng sa likod, mararamdaman mo pag ikaw nag-drive. Kung may angkas kayo, di ba? Iba pasipa ka pa kaya Wow! Wow! Yung paliko, kinontra mo na, sumipa ka pa! Yakap ka sa akin. Nakakahiya yun. Kaya, Hindi pa ako nakakasano, hindi ko man nasubukan yung mga angkas na, yung mga riding app na na motor-motor. hindi ka pa naging angkas. Hindi pa ako naging angkas. Okay. Oo. Okay. Sa mga tropa nakakasakay ako ng mga motor. Pero yung ano talaga yung riding app na hindi pa eh. Kasi Yung nagbo-book ka ng mga hindi ko pa na pinapayakap ba nila yung yakap ka sa akin? Pag Ganun. pinayakap ka po, pwede mong paviralin yun. Di ba? oh. Di ba? Kasi Yeah. parang di ba, may ano sila safety, di ba? Yung helmet, yung may hairnet pa nga eh. Oo. May hairnet pa na tapos Hindi ko nga alam para saan yung hairnet na yun eh. Lagi ko na-offer na sabi, hairnet sir, hindi na, may sombrero naman ako. Kasi wala rin point yun. walang point eh. Tatagos din naman yung baho ng helmet eh. Alam mo yun. Yun nga, yung may viral ngayon si ate, mukha niya yun mukha niya yun niya eh. Diba? Wild. Wild. Sa mukha niya nilagay yung hairnet, the best. yung inaano ko parang yakap ka sa akin. Yung maganda kung gano'n yung boses niya, First time mo, sir? Yakap ka? Oh, talaga? Oh, pang safety yan. Yakap ka lang. Yakap ka ng maigpit. Pwede yan kasi may mga rider na meron kayong parehas na anong tawag sa ganun? Yung parang Bluetooth, Oo. Meron ba? Meron may mga ganun. Mga So, ganun? pag sinuot mo yung helmet mo, marinig mo, pwede Yung kang nag-usap. mag-usap. Oo. Ay, hirap yun. So, hindi mo na kailangan magpanggap na, kuya. Narinig mo. Kahit na Okay. narinig mo siya kahit di Narinig naman, mo di ba? talaga. Oo nga, kulit nga yun, kuya. Ngayon narinig mo na talaga. Yun pwede yun. Yakap ka. Yakapin mo. Yakapin mo. Huwag ka matakot. First time mo ba? Oo. Taas mo. Siya mababa. Taas Kita mo. Dikit mo yung dibdib mo sa likod ko. Yan. Safe tayo. Pero hindi, ano naman, sa pag-angkas, total kin, hindi mo pa subukan masyado umangkas. Ang proper daw ay bilang professional na angkasero, no? Coming from a professional angkasero, kailangan talaga nakadikit ka dun sa likod ng ride at medyo iipit mo ng konti ang leg mo sa likod niya. Yeah. Para ang pakiramdam niya parang isa lang. Isa Para siyang walang lang. angkas. So Okay. walang kontra. So lumiko, ganyan. Yun lang naman. Yun ang mga bibigay kong tip bilang professional angkasero. Okay. Pero drive, nako. Pag, alam mong delikado kapag mag-drive pag halimbawa sa motor. Oo. Pagka yung angkas mo, hindi mo na pinapayakap kung sana yumakap. Like, yung kapit tuko sa'yo. Okay, bababa na lang. Ay, may mga comments sila tungkol sa topic natin kanino. Ayan. Ay, okay. Si Roel, si Sir Roel, ka-K5 to eh. Isa sa pagiging kamote rider ay ang hindi dumaan sa tamang seminar o Yan, proseso Oo. ng pagkuha ng lisensya o sa mga motor definitely tsaka mga four-wheel Four-wheel, driver din. Sabi mo, oo. meron din ganyan eh. Yan yung nabulungan sa labas. Yun Yung papasok pa lang. Psst. Let me fix your problem. Anong kailangan mo? Ano yan? At dahil dyan na-mention mo yung tawagin na nating guest ng isang fixer, pasok. Joke lang. Sa Baclaran, super dami ng e-bike ginagamit na sa pamamasada. Yes, totoo yan. Actually, dyan bandang Manila talaga. Diyan ko nakita yung or na-experience dalawang incident na kinuwento ko kanina. Sa Tondo at saka bandang Baclaran. Sa bagay kasi, sa Divisoria lang, may sila yung motorized na bike. Ay, hindi Tondo pala. Sa Divisoria, sorry. Ito, yung makina pambangka, yung ginagamit nila sinasalpak niya sa bisikleta. What? Oo. Tapos paano nila start yun? Ganun din? Hinahatak din bilubid? Hinahatak yun. Kasi motor ng bangka yun eh. Yun na, hindi pwede pang getaway vehicle. Oo. Yun na, tara na! Nag-robbery kayo ng bangko. Tara na! Start mo na, makina! At saka ang hirap makipagkwentuhan sa rider nun kapag may makina sa bangka sa bangka ang hirap pagkwentuhan. Kailangan malakas yung boses mo. Ano dala ng ulam? Hindi pwedeng mahina lang eh. Weird. Sabi ni Jeps, kuliglig. Shout out Jeps, kuliglig daw. Kuliglig
ba? Hindi, yung kuliglig yun. Yung kuliglig yung sa palayan eh. Yung Oo. malaking makina talaga, hindi na-attacking kayong ano. Well, parang ganun yung magiging system nun eh. Kasi, Dihatak din. wild. rin. Hindi joke yun Totoo, nakita mo yun Oo, totoo. Pwede kayong pumunta. Baka pwede naman mga kayo- customized to na mga bikes? Kasi may mga motor na kino-customize na Oo, ginagawa basically, sa talyer. it is a customized na Okay, bike. Kumbaga, okay. bike na sinalpakan ng motor ng makina. So, tapos ano yun, parang tri-bike. Parang motorized na padjak. Parang ganun. Pag yun hindi lumutang sa tubig talagang, alam mo yan. Medyo may problema ako sa design yun. Pag nilaban mo sa tubig yun, may problema ka sa utak. Dito mo ba ito? Motorized padjak. Okay? Hindi ka lang kamote. Hindi ka lang kamote. Alam mo yan. Alam mo ibig sabihin ng kamote? Ayun nga parang ano nga bang ano mo dyan sa bakit kamote Nabasa rider? ko lang kay James Deacon, kamot ulo time. Kamot ulo time. Pag kamote. na-aksidente daw kasi, minsan kasi yung tumachamba ka eh. Yung halimbawa, yung nakakita ka ng konting space, bibira mo ng overtake, sumabit. Kamot ulo time, parang gano'n. So, Alam ko na pag-usapan na namin yan ni Jeps. By the way, kung ano kayo, kung nakikinig din kayo ng Spotify episodes namin, tapos nabibitin kayo, no? Or may gusto nyo, medyo mga deep cut na kwentuhan at usapan na podcast type, follow nyo lang ang Minimum Wage, Maximum Wage sa Spotify. Kasama ko dyan si Jeps Galion, isa ring matinding stand-up comedian. So, nagmumura sila dyan. yes. Lahat ng mga hindi dapat sabihin dito. Doon yung mga hindi nyo nangyayari. naririnig dito, doon yung maririnig. So kung bitin kayo dito, punta kayo doon. Anyway, so parang napag-usapan namin yan. Kasi parang bakit katatawaging kamote in the first place? oo. Bakit kamote? Oo. Yun yung gusto kong malaman. So anong kasalanan ni kamote? Bakit si kamote? Oo nga eh. Pero sa ibang bansa, ang tawag nila, nag-start kasi yan sa motor yan term na yan eh. Sa ibang bansa, ang term nila is squid. Squid naman. Squid. So obviously, sa ibang bansa, wala silang respeto sa squid. Tayo, wala tayong respeto sa kamote. Yun yun eh. Yung squid, di ba pagka... Yung magluma. Yeah. So ganun din sila eh. Parang may ginawang, biglang squid. Parang ganun. Okay. Hindi, parang ano yan eh. Kamote kasi dahil maputik, marumi, galing kasi, alam mo yun. Sarap-sarap ng kamote Kaya nga eh. May Hindi, kung halimbawa ganun lang. Kamote cube, Kung kamote ganun rin lang. chips. Okay, kung ganun rin lang naman. Oo. Kung pandidiri ang pinaglalaban ko dito by the way, Yung kamote. yung kamote kasi tama. parang nawawala ng anong kamote, alam mo. Oo, yun, tama. Bakit Alam mo, dyan? ka-TH Mac, tama ka dyan. Katulad ng auxiliary force, dapat baguhin na rin natin yung term sa mga kamote riders. Akin pinopropose ko, kulangot, man. Wala may gusto nun eh. Okay. I'm down. Okay ako. Okay ako sa Mga kulangot kulangot rider. riders. Oo. Kasi ano ba ginagawa mo sa kulangot pagkuha mo dyan, di ba? Pak! Diba? You're not supposed to be here or Tas- anywhere near me. Tapos kahit gusto mong nakadikit eh. Nakadikit pa rin. So talagang medyo siya, medyo nakakairita. Nakakairita eh, diba? Medyo accurate. Medyo accurate. accurate. Yeah. Kasi sa Down ako kamote. sa kulangot rider kesa sa kamote. Pinaglalaban ko ang mga karapatan ng mga gulay. Hindi, malaking simbolo kasi ang kamote sa ating mga Pilipino. Oo. Kaya medyo napapaisip lang ako na bakit parang kapag hinayaan mo lang ng ganyan-ganyan yan, Oo. eventually, sa lahat ng mga bagay na mangyayari o ugali na ma-develop pa ng tao, pwede nang Kamote. ihambing ang kamote. Oo. Ganun ang mangyayari. Oo, mali. Tapos mali. pag dumating yung mga another 50, 60 more years, hindi na pwedeng banggitin ng word na kamote. K-word na siya. Grabe naman. Ganun yung pwede mangyari. Sinong Andun lang ako. generation yun? Ay, di ba? Yun lang yung pwede. Yun yung pwedeng oo, puntahan bagay. niya. Yun ang future ng kamote. Totoo. Before it happens, kailangan nang i-stop yan. So, baguhin na natin. Kulangot Imagine mo riders. pag offensive na yung word na kamote. Di ba? Imagine mo. Tapos Yun nga tapos na-offend na yung tao sa... tapos ulam nyo talbos ng kamote. Nako. Di ba? Anong Anong ulam nyo? ulam? Talbos. Talbos Alin? ng ano? Green eh. Green siya na ano eh. Healthy Lalagyan daw ng eh. bagoong dati yung sinasabi ng lola mo na yung nasasabi niya noon na hindi na masabi ngayon. Yun. Yung may K na Yung may K. talbos. So, yeah. Tigilan natin yung kamote rider term. Simulan natin. 5 kayo nanonood ngayon. Sa tingin ko, kaya natin baguhin to. Dahil 7 tayo. Nakakaalam din sa petisyon na to. Para baguhin ang kamote rider at palitan yan ng kulangot rider. At yun lamang po. Magsasara ng, 58 na. Tama. May mga comments pa ba dyan na pwedeng basahin? Bago tayo magsara. Wala, puro si Jeps eh. Kasi daw nag-equate ang kamote sa kabobohan. Yun nga yung problema ko dun na Sir Jeps Galion. Bakit nga? Bakit nga? Ano bang kasalanan ng kamote? Ang kamote ay masarap na pagkain. Oo.
Tsaka nutrients. Mabilis itanim. Mabilis itanim. Di ba? Lahat nakakain mo. From talbos, Yes. yung bunga, yung ano, di ba? Healthy pa. So, ayoko lang siyang alam mo yun, makasanayan na ganyan. Oo. Kamote. Yung sa taas, sino yung nag-comment sa taas? Pwede ba taas ako, Tek? Ay, ano pa lang dito, ang pangalan nito? Carl? Tama ba? Anyway, hindi niya ako narinig. Okay. Anyway, okay na yan. Ka-TH Trixie, galing ka. Lagi ka naming pinag-pray. Oo. Namimiss ka na namin. Namimiss ka na namin, pare. Hindi, hirap pala ng dalawa lang. So, wala kami tigatawa dito. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy lang po ang The Talk Hang Show. Daily, weekday sa inyong mga radyo. 88.7 K5 News FM. Napapakinggan nyo kami sa Bataan, Zambales at Olongapo. And of course, sa Facebook, nakikita nyo kami live na live. Pwede kayo mapagkwentuhan sa amin daily. Friday bukas, no? Friday. Andrito kami. Ito yata yung first Friday of the month Friday. na mag-ano tayo. Matatalo natin si Nathan Biray, pare. Yes. Wala kaming show. So, definitely, hindi tayo magkukwentuhan bukas. Ano pa ba? Yes. Promote. Yes. Ang dapat So, kung halimbawa, hindi nyo napanood tong live o hindi nyo kami napakinggan, you can catch us sa YouTube page ng Comic 50 and also sa Spotify, Comic 50 Radio. Tapos, yung mga pang-personal na natin, no? Spotify and YouTube, yes. Andun Yes. sila. Saba Mike. Pare, itong... Ayan. Tinitira ko kanina. Merceditas Bake Shop. Meron kaming branch dito sa Olongapo sa number 23, 22nd Street, West Bakbak. So, for breads at saka mga baking needs nyo, meron kami dyan. And also, Zamba Mike. Every Monday, 9 p.m. Sa Acapella Cafe kami sa Wawandwe, Subic. Thank you. And of course, Find the Others Clothing. Message Yun. lang kayo. And Tupperware Beef Tapa. Napakasarap. Maraming salamat. Ako si Mac Navarez, ka-TH Mac. At ka-TH Kin. It has been The Talk Hang Show. Ba't wala akong extra? Habang nagpe-prepare na ang next na segment at nalilate na tayo, sa ngalan ng aming butihin at papagbigay na CEO Doc Ramel Uy, sa aming Network Operations Manager Sir Eljan Castaño at sa aming Station Manager Eileen Cueva Sanchez, ako ang inyong lingkod, K5 TH Mac, K5 ka-TH Kin. para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Olongapo. K5 News FM.